Kung gusto mong yumaman, may isang bagay kang kailangan matutunan. Yun ay, hindi lahat ng bagay ay dapat ipinagsasabi sa ibang tao. May mga plano na mas mabilis lumalago kapag tahimik lang. May mga diskarte na mas nagiging matagumpay kapag hindi mo muna ipinapakita sa lahat. Sa realidad, hindi lahat ng tao ay matutuwa kapag nakita nilang umaangat ka. May iba na magdududa, may manghihila pababa, at may mga opinyon na pwedeng makasira sa momentum ng ginagawa mo. Kaya kung mapapansin mo, maraming taong umaangat sa buhay na tahimik lang sa umpisa. Hindi nila ipinapakita ang bawat galaw. Ginagawa lang nila ang plano hanggang sa makita na lang ng iba ang resulta. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 bagay na dapat mong ilihim kung gusto mong yumaman. Kaya inaanyayahan kitang tapusin mo ito hanggang dulo. Dahil baka isa sa 8 bagay na ito ang dahilan kung bakit nahihirapan kang umangat sa buhay. Ang pinakauna sa lahat ay ang iyong income. Isa sa mga bagay na mas mabuting ilihim kung gusto mong yumaman ay ang iyong income. Dahil sa sandaling malaman ng maraming tao na malaki ang kinikita mo, nagbabago ang tingin nila sa'yo. Minsan, hindi mo namamalayan, naging expectation na nila na kaya mong tumulong, magpahiram o gumastos para sa iba. May mga pagkakataon na may lalapit para mangutang. May mag-aaya ng gastos dahil alam nilang kaya mo naman. At kapag hindi ka pumayag, minsan ikaw pa ang nagmumukhang madamot. Bukod pa doon, ang paglalantad ng iyong income ay maaari ring magdulot ng inggit o hindi magandang energy mula sa ibang tao. Hindi lahat ay matutuwa kapag nalaman nilang mas malaki ang kinikita mo kaysa sa kanila. May isa pang dahilan kung bakit ito mahalagang ilihim. Kapag alam ng ibang tao kung magkano ang kinikita mo, mas nagiging madali para sa kanila na pakialaman kung paano mo dapat gastusin ang pera mo. May masasabing dapat bumili ka nito, dapat tumulong ka doon, o dapat ganito ang lifestyle mo. Pero ang totoo, ang pera ay mas mabilis lumago kapag tahimik lang itong pinapalaki. Iniipon, ini-invest, at pinaplano nang hindi naaapektuhan ng pressure ng ibang tao. Kaya kung gusto mong yumaman, hindi kailangan malaman ng lahat kung magkano ang kinikita mo. Minsan, ang tunay na diskarte sa pera ay simple lang. Kumita ng tahimik, mag-ipon ng tahimik, at hayaan mong ang resulta ang magsalita. Ang number 2 ay ang halaga ng iyong ipon. Isa pa sa mga bagay na mas mabuting ilihim kung gusto mong yumaman ay ang halaga ng iyong ipon. Bakit mahalagang hindi ito ipagsabi sa lahat? Dahil sa oras na malaman ng ibang tao na may malaki kang ipon, nagbabago ang paraan ng pagtingin nila sa iyo. Minsan, kahit hindi mo naman ipinapakita, iisipin nila na marami kang pera at kaya mong maglabas anumang oras. Dito nagsisimula ang problema. May mga taong lalapit para mangutang, may mga magpapasama sa gastos, at may mga sitwasyon na parang napipilitan kang gumastos dahil alam nilang may ipon ka. Bukod doon, kapag alam ng ibang tao kung magkano ang ipon mo, minsan nagkakaroon ng inggit o hindi magandang intensyon. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa tagumpay ng iba. Pero higit sa lahat, ang ipon ay mas lumalaki kapag tahimik lang itong pinapalago. Kapag hindi mo ito ipinagyayabang, mas madali mong mapoprotektahan ng pera mo at mas makakapag-focus ka sa pag-iipon at pag-i-invest. Kaya kung gusto mong yumaman, tandaan mo ito. Hindi kailangang malaman ng lahat kung magkano ang ipon mo. Minsan, ang pinakamatalinong diskarte sa pera ay panatilihing itong pribado habang patuloy mo itong pinapalago. Kung sumasang-ayon ka na dapat ilihim ang halaga ng ipon, pakilike naman itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga videong tulad nito. Maraming salamat. Number 3. Mga plano sa negosyo. Ang mga plano mo sa negosyo ay isa pang mas mabuting ilihim kung gusto mong yumaman. Dahil hindi lahat ng plano ay dapat agad ipinagsasabi sa ibang tao, lalo na kung hindi mo ito sigurado o nagsisimula pa lang. Kapag masyado mong maagang ibinahagi ang idea mo, may 2 bagay na pwedeng mangyari. Una, may mga taong maaaring mang-discourage sa'yo. Kahit maganda ang plano mo, may mga magsasabi na mahirap yan, hindi yan gagana, o sayang lang ang oras mo. Minsan, kahit hindi naman nila sinasadya, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili mong idea. Pangalawa, may posibilidad din na gayahin o unahan ka ng ibang tao. Sa negosyo, mahalaga ang timing at diskarte.
Kapag kumalat agad ang idea mo, maaaring may ibang gumawa nito bago mo pa man maisakatuparan. At may isa pang dahilan kung bakit mas mabuting tahimik muna tungkol dito. Kapag masyadong maraming opinyon ang pumapasok, nagiging magulo ang direksyon ng plano mo. Sa halip na makapag-focus sa pagbuo at pagpapalago ng negosyo, napupunta ang oras mo sa pag-iisip sa sinasabi ng ibang tao. Kaya minsan, mas matalinong gawin ay magtrabaho muna ng tahimik. Ayusin ang plano, simulan ng negosyo at patunayan muna na gumagana ito. At kapag nakita na ng mga tao ang resulta, doon na lang nila malalaman kung ano ang ginagawa mo. Dahil sa maraming pagkakataon, ang pinakamagandang plano sa negosyo ay yung tahimik mo munang binubuo hanggang maging matagumpay ito. I-comment mo sa ibaba kung naniniwala ka ding dapat talagang ilihim muna ang mga plano sa negosyo. Ang number 4 ay ang mga investments. Isa din ito sa mga bagay na dapat mong ilihim kung gusto mong yumaman. Dahil hindi lahat ng tao ay maiintindihan kung paano gumagana ang pag-i-invest. Kapag nalaman ng ibang tao kung saan mo inilalagay ang pera mo, may mga pagkakataon na nadi-discourage ka nila o sasabihin nilang delikado lang yan. Minsan naman, kapag kumikita ang investment mo, may mga taong biglang magiging interesado at gustong sumabay. At kapag nagkaroon ng problema o bumaba ang investment, maaaring ikaw pa ang sisihin dahil ikaw ang nagbanggit nito. Bukod doon, ang investments ay mas gumagana kapag hindi naaapektuhan ng opinyon ng maraming tao. Kapag tahimik lang ang strategy mo, mas makakapag-focus ka sa long-term growth ng pera mo. Ang totoo, maraming matagumpay na investors ang hindi masyadong nagsasalita tungkol sa kanilang mga investments habang ginagawa nila ito. Pinapalaki lang nila ang pera nila ng tahimik. Kaya kung gusto mong yumaman, hindi kailangan malaman ng lahat kung saan mo ini-invest ang pera mo. Minsan, ang pinakamagandang diskarte ay mag-invest ng tahimik at hayaan ang resulta ang magsalita. Number 5. Ang personal mong problema. Hindi lahat ng pinagdadaanan sa buhay ay kailangan malaman ng lahat. Lalo na kung ang goal mo ay umasenso at yumaman. Kapag masyado mong ibinabahagi ang personal mong problema sa maraming tao, may mga pagkakataon na hindi ito nakakatulong. Sa halip, nagiging dahilan pa ito para husgahan ka at pag-usapan ka. Sa mundo ng negosyo at pera, mahalaga rin kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Kapag palaging nakikita o narinig ng mga tao na marami kang problema, maaaring isipin nila na hindi ka stable o hindi ka seryoso sa ginagawa mo. At isa pa sa mga dahilan kung bakit mas mabuting hindi ito ikalat, ay dahil hindi lahat ng tao ay tunay na nagmamalasakit. At minsan, ginagamit pa nila ang mga impormasyong iyon laban sa'yo. Ang mga taong nagiging matagumpay ay hindi dahil wala silang problema. Sa katunayan, marami rin silang pinagdadaanan. Pero ang kaibahan, tahimik lang nilang inaayos ang mga ito habang patuloy silang kumikilos at umaangat sa buhay. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung lahat ng problema mo ay ipinagsasabi, kundi yung kaya mong harapin at ayusin ito nang hindi kinakailangang ipaalam sa lahat. Ikaw ba? May mga personal ka bang problema na naikwento mo na sa taong hindi dapat pagkatiwalaan? I-comment mo naman sa ibaba. Ang number 6 ay ang kahinaan mo. May isang bagay na kadalasan hindi napapansin ng maraming tao, pero mahalagang bantayan kung gusto mong umangat sa buhay. Ang pagpapakita ng iyong mga kahinaan sa maling tao. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may magandang intensyon. Kapag alam ng ibang tao kung saan ka mahina, minsan ginagamit nila iyon laban sa'yo. Lalo na sa negosyo, trabaho o kahit sa simpleng pakikitungo sa iba. Halimbawa, kung alam ng isang tao na madali kang ma-pressure o madaling mauto sa pera, may mga pagkakataon na maaari nilang samantalahin iyon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpanggap na perpekto. Lahat naman ng tao ay may kahinaan. Ang mahalaga ay, piliin mo kung kanino mo ito ipapakita. May mga taong mapagkakatiwalaan tulad ng pamilya o tunay na kaibigan. Pero sa mas malawak na mundo, hindi lahat kailangan malaman ang iyong kahinaan. Ang mga taong nagiging matagumpay ay hindi dahil wala silang kahinaan. Ang kaibahan lang, marunong silang protektahan ang sarili nila habang patuloy nilang pinapalakas ang kanilang kakayahan. Dahil sa maraming pagkakataon, ang taong marunong magtago ng kanyang kahinaan ay mas mahirap pabagsakin at mas madaling umangat sa buhay. Number 7. Ang mga pagkakamali sa pera. Lahat ng tao nagkakamali pagdating sa pera. May mga maling desisyon sa negosyo, maling investment, o mga pagkakataon na napagastos tayo nang hindi pinag-isipan. Pero hindi lahat ng pagkakamali sa pera ay kailangang ikwento sa lahat ng tao.
Dahil may mga taong kapag nalaman ng pagkakamali mo, hindi ka nila tutulungan. Sa halip, gagamitin pa nila iyon para husgahan ka o maliitin ang kakayahan mo. Minsan, kahit matagal nang nangyari ang pagkakamali, may mga tao pa ring magpapaalala nito para ipakita na hindi ka marunong sa pera. Ang totoo, ang mga taong yumayaman ay hindi dahil hindi sila nagkakamali. Sa katunayan, marami rin silang maling desisyon sa simula. Pero ang kaibahan, ginagawa nilang aral ang mga iyon. Tahimik silang natututo, inaayos ang diskarte, at sinusubukan ulit hanggang gumanda ang resulta. Kaya kung may mga naging pagkakamali ka sa pera, hindi mo kailangang ipagsabi sa lahat. Mas mahalaga na matuto ka dito at gamitin ng karanasang iyon para mas maging matalino sa susunod na mga desisyon mo sa pera. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin gusto mo talagang umasenso. I-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. At ang number 8 at ang panghuli natin ay ang iyong long-term goals. Hindi lahat ng pangarap at plano sa hinaharap ay kailangang ipagsabi agad sa ibang tao, lalo na kung ito ay malaking long-term goals. Kapag sinabi mo sa maraming tao ang mga plano mo sa buhay, may mga pagkakataon na hindi lahat ay maniniwala sa'yo. May mga tatawa, may mga magsasabing masyadong mataas ang pangarap mo, at may mga magdududa kung kaya mo ba talaga itong maabot. Ang problema, kapag paulit-ulit mong naririnig ang mga ganitong reaksyon, minsan naaapektuhan ang kumpiyansa mo sa sarili mong pangarap. At kapag masyado mong ikukwento ang mga plano mo, parang pakiramdam mo ay may nagawa ka na kahit wala pa. Pero ang tunay na mahalaga ay, hindi ang pagkwento ng plano, kundi ang pagkilos para maisakatuparan ito. Maraming taong naging matagumpay ang nagsimula ng tahimik. Hindi nila ipinagsabi sa lahat ang kanilang pangarap. Nagtrabaho lang sila, nagtiyaga, at patuloy na kumilos hanggang sa dumating ang resulta. Kapag dumating na ang tagumpay, doon na lang nalaman ng mga tao kung gaano kalaki ang plano na matagal mo nang binubuo. Sa huli, ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo pinoprotektahan ang iyong mga plano, diskarte at direksyon sa buhay. Hindi lahat ng bagay ay kailangan ipagsabi sa lahat ng tao. May mga pagkakataon na ang pinakamatalinong gawin ay manahimik muna habang ginagawa mo ang iyong plano. Habang ang iba ay puro salita, ikaw naman ay tahimik na kumikilos at nagpapalago ng iyong buhay. Dahil sa maraming pagkakataon, ang tunay na tagumpay ay hindi ipinagyayabang, kundi nakikita ito sa resulta. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kaalaman tungkol sa pera, negosyo at pagyaman, mag-subscribe ka na rin sa channel. Hanggang sa muli, Wealth Culture PH.